Alam niyo po ba mga kababayan, meron pong sinabi itong si Sara Duterte na hindi daw po nagtatrabaho itong si Presidente mga kababayan. Sa madalit salita, sinasabi ni Sara Duterte mga kababayan na kaya wala daw pong direksyon ang gobyerno ni PBBM kasi hindi naman daw po talaga nagtatrabaho itong si Presidente. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan itong nakita po nating balita na kung saan mga kababayan talagang sa mga sinasabi ni Sara Duterte ito mapapahiya po siya. Ano po, dahil meron po tayong nakitang balita mga kababayan na talagang ikahihiya ng mga DD-shit itong si Sara Duterte. Ano po ngayon ito, pakinggan muna natin itong balita na sinasabi ni Sara na hindi daw po nagtatrabaho ang ating presidente. Ito ay play po natin. Hindi raw nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos kaya walang direksyon ang gobyerno. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng bise, siya lang daw ang kumikilos nung partipasya ng gabinete ni PBBM. May buwelta naman dyan ang palasyo. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Bumanat si Vice President Sara Duterte sa pagtatrabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. I swear to the flag. Kaya napansin niyo ba? Alam niyo kung yung ibang mga politikong kaalyado ni Sara Duterte ginagamit yung salita ng Diyos mga kababayan para po magsinungaling sa harap ng publiko, si Sara Duterte naman mga kababayan ay nanunumpa ng kasinungalingan sa watawat po ng Pilipinas. Biruin niyo ha, pinapalabas niya dito sa press con po niya na hindi raw po nagtatanong ng trabaho etong si PBBM at hindi daw po nagtatrabaho ito at siya lamang daw po ang kumikilos. Ano po ba ang ginawa ni Sara Duterte mga kababayan? Nung siya po ay sekretary ng DepEd, ano po ba ang ginawa niya? Kinurakot lang ng kinurakot di umano yung pera ng departamento ng DepEd mga kababayan at hindi maipaliwanag kung saan po napunta yung confidential funds na pera ng mamamayang Pilipino. Pangalawa mga kababayan, hinayaan niya na amagin at alikabukin yung mga laptop na dapat po ay naiipamigay sa mga teachers po natin para magamit po nila sa kanilang trabaho. At pangatlo mga kababayan, kita nyo naman po yung ginawa ni Sara Duterte doon po sa mga Nutriban, hinayaan niyang mabulok, amagin at pamahayan ng insekto. Yun ba ang ginagawa mong trabaho, Vice President Sara Duterte? Konti na lamang po, iisipin ng taong bayan, malaki na po yung saltik nyo. Diba? Ay na ba, ituloy pa po natin. Walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? He doesn't command, he doesn't ask. Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Ibig sabihin mga kababayan, ito tandaan nyo ha, maliwanag, galing naman po kay Sara Duterte yan. Yun daw pong ginawa niya sa DepEd, yung mga pangungurakot ng pera, yun daw po ay hindi galing kay PBBM. Kanya daw po yun. Ibig sabihin mga kababayan, yung pangungurakot ng pera, yung mga pagpapabaya sa mga laptop na amagin, alikabukin, at yung pagpapabaya do sa mga Nutriban na hinayaang mabulok at hindi makain ng mga estudyante, yan po ay pakanalahat ni Sara Duterte. At yan ay maliwanag na hindi po galing kay Presidente. Anyway, tuloy po natin. Lahat. Buwelta naman dyan ni Palace Press Officer yun. Lahat. Wait lang ulitin natin ng konti. Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Diba? Buwelta naman dyan ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro. Hindi raw talaga malalaman ang direktiba ng Pangulo kung hindi siya marunong makinig at nagsasarili ng diskarte para sa sariling interes. Tama! Totoo naman daw ang sinabi ni VP Sara na ang mga ginawa nito sa DepEd ay hindi utos ng Pangulo. Gaya ng Go Students na ang katiwalian ay nagkakahalaga ng 100 million pesos. Diba? Hindi rin daw utos ng Pangulo ang ginawa noon ni VP Sara sa DepEd na mag-deliver ng bulok at may amag na pagkain sa feeding program. Ito, tama ito sinasabi dito ni Atty. Claire. Wait lang ha, nasan yung 100 million? Ito, sabi ni Atty. Claire dito, hindi naman talaga direktiba ng Pangulo ang mga ginawa ng Vice Presidente bilang dating DepEd Secretary. Katulad sa ginawa nito tungkol sa Go Student na ang katiwalian ay nagkakahalaga ng 100 million pesos mga kababayan. Ito pa. Utos ng Pangulo. Tingnan nyo Gaya ng Go Students na ang katiwalian ay nagkakahalaga ng 100 million pesos. Hindi rin daw utos ng Pangulo.
Ito mga kababayan, yung sinasabi ko sa inyong hinayaang mabulok, pamahayan ng insekto, amagin, yung mga Nutriban, mga pagkain na dapat po ay naipakain sa mga estudyante. Ano po, kung ginawa lang sanang maayos at tawag dito, hindi inaksaya yung pagkain mga kababayan, sana napakinabangan pa na mga estudyante mag-aaral. Kaso ang problema, binulok yung pagkain, hinayaang mabulok, hinayaang amagin, at nasayang po yung pera ng mamamayang Pilipino. Biruin nyo sabi rin dito, hindi rin direktiba ng Pangulo ang ginawa noon ng DepEd sa pamumuno ng Vice Presidente na mag-deliver ng bulok. May amag na pagkain sa mga estudyante sa feeding program na may halagang 5.6 billion mga kababayan mahigit. Diba? Biruin nyo, bilyonis din yung pinag-uusapan dito na sinayang ni Sara Duterte. Bukod pa po yung mga kinurap niya. Diba? Anyway, tuloy pa po natin. Pangulo ang ginawa noon ni VP Sara sa DepEd na mag-deliver ng bulok at may amag na pagkain sa feeding program ng mga estudyante na nagkakahalaga ng 5.69 billion pesos. Sa press con pa kanina ni VP Sara, ikinwento niya ang pagharap niya sa professional crisis noong bahagi pa siya ng gabinete ni PBBM. Dahilan kaya siya nagbitiw bilang kalihim ng DepEd. I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet. Tsaka mga kababayan, tandaan nyo may nakita akong isang video ni Sara Duterte, ipinapaliwanag niya po yung arbitral ruling sa West Philippine Sea. Doon makikita nyo na may pagka-pro-China talaga. Itong si Sara Duterte, napakadali lang naman kasing sabihin mga kababayan. Ito, singit lang natin kung talagang mahal mo ang Pilipinas, napakadali lang sanang kundinahin yung ginagawang pambubuli ng China. Ano po kasi ang problema mga kababayan? Ipinapaliwanag niya doon yung arbitral ruling, kahit hindi naman niya alam mga kababayan yung ibang ibig sabihin. Tapos napakasimple lang, Vice Presidente ka, sasabihin mo lang na tantanan ng China ang pilit na pananakop dyan sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Pero mga kababayan, saglip na sabihin niya yon, ipinapaliwanag niya lang yung naipanalo ng Pilipinas noong June or July 12, 2016 mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Na kung saan mga kababayan, kaya nga kinikilala na tayo yung may-ari ng West Philippine Sea. Simpleng pagkundi na lang hindi niya magawa. Paano pa kaya kung siya na ang presidente? Ngayon mga kababayan, kung mababalik po tayo dito sa topic na ito na sinasabi niyang siya na lamang daw yung pinaka humaharap mga kababayan doon sa problema at suliranin ng bansa, siya pa daw po yung inaatake. Ano ba nagawa ni Sara Duterte na nakapagpaganda ng Pilipinas? Tanong lang naman. Naibangon niya ba ang Pilipinas sa pangungurakot niya? Hindi. Bagkus lalo pang naging mahirap ang ating bansa dahil nga nagkakaroon ng pagkakawatak-watak dahil po sa ginagawa nila. Anyway, tuloy pa po natin. Ni BBM, tapos ganun pa yung gagawin nila Laki ng sa saltik, akin. no? O di, nung nawala ako, wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Sagot ni Castro, diba? Puro haka-haka lang yan ng bise. Marami raw maloloko sa mali niyang kwento. Sa usapin naman ng umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Marcos, giniit ni VP Sara na walang ganyan. Kwentong Malacanang lang daw yan. Nagpahayag lang daw ng galit ang taong bayan sa isyu ng korupsyon, pero hindi nangangahulugang gusto nilang patalsikin ang Pangulo. Duda ko. Hindi, meron talaga mga kababayan destabilization plot. Meron po talaga, kaso maliliit na bilang lang. Hindi naman malaki na kaya talagang patalsikin ng presidente. Gaya nga ng sabi ni Pebbles Cunanan mga kababayan, ni Pebbles Talakera, totoo po yun. Pinagtangkaan talaga na i-destabilize mga kababayan o pinagtangkaan talaga ang presidente na patalsikin sa pwesto noong September 21. Kaso nga lang ang problema, hindi po talaga sila nagtagumpay. Natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Siguro takot, kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Insecure, pangalawa takot, pangatlo paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, nagiging paranoid.
Eh sino ba ang paranoid? Sino ba mga kababayan ang parang may saltik? Sino ba ang insecure? Eh di ba si Vice President Sara Duterte, bakit kung hindi ka insecure, hindi mo papangarapin maging presidente? Hindi, sa totoo lang mga kababayan, kung hindi po siya insecure, makukontento siya sa pagiging vice-presidente niya po at makikipagtulungan siya kay PBBM dahil yung accomplishment ng gobyerno ni PBBM, accomplishment din yon ni Vice President Sara Duterte kung makikipagtulungan sana siya. Kaso nga lang ang problema, masyado kasi po siyang insecure kay PBBM. Kaya gusto niya po na patalsikin ang presidente at nang siya ang maging presidente. Alam niyo mga kababayan, yung sinasabi niya, tumatama rin sa kanya Na dahil World Pandesal Day, tinanong si VP Sara kung anong klaseng tinapay sina Pangulong Marcos, Congressman Martin Romualdez at Zaldico. Sagot dyan ng bise, definitely hindi sila tinapay dahil hindi makain yung ugali nila at hindi makain yung korupsyon nila. So kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada. Wag na kayong kakain ng ensaymada ha. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ayan mga kababayan, di ba sabi ni Sara Duterte, hindi daw nagtatrabaho si Presidente. Ano pa daw? Siya daw lamang yung gumagalaw para pagandahin yung gobyerno, lalo na daw po pag may crisis. So ngayon mga kababayan, ito. Basahin natin na itong mga nakita po nating balita. Kung matatandaan nyo mga kababayan, ito yan ha. Sabi dito, Palasyo hinamong si BP Sara, patunayan na hindi nagtatrabaho si PBBM. Ngayon mga kababayan, ito yan. Yan. Hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na patunayang hindi nagtatrabaho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tugon ito ng Palasyo sa pahayag ng pangalawang Pangulo na hindi umano na nagtatanong ang Presidente at walang direksyon sa pagpapatakbo sa gobyerno at iba't ibang departamento. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, madalas siyang nakakadalo sa meeting ng Pangulo at saksi ito kung paano magtanong si Pangulong Marcos o si Marcos sa kanya mga gabinete at inaalam ang mga detalye sa mahalagang isyo. Sinabi ni Castro na si BP Sara ang hindi dumadalo sa mga pulong kaya hindi nito alam kung ano ang ginagawa ng presidente. So i-prove niya muna kung kailan siya umattend ng meeting, kung kailan yung time na hindi nag-utos ang Pangulo. Kapag ka nagkaroon ng meeting, siya muna ang magpatunay, ani ni Castro. Nakikita niya ng publiko na panay ang paglilibot ni Pangulong Marcos, lalo na sa mga sinalanta ng Bagyo at Lindol. Hindi katulad ni Vice President Sara Duterte na puro bakasyon at panay biyahe sa ibang bansa. Yan po mga kababayan, yung sinasabi ni Atty. Claire Castro. Ngayon mga kababayan, ito yan. Dapat patunayan ni Sara Duterte na hindi po talaga nagtatrabaho si PBBM dahil mahirap po mag-akusa, lalo na kung mismong ang taong bayan ng saksi kung paano magtrabaho at kung gaano kabilis gumalaw ang gobyerno ni PBBM. Katulad na lamang po mga kababayan nito, kung makikita ninyo ayon po dito sa Abante, TNT, tunay na tabloidista, PBBM naglaan ng 298 million para sa Davao Oriental, Caraga, na niyanig ng Lindol. Ayon po dito mga kababayan, basahin po natin kabuuang 298 million na pondo ang inutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang tulong pinansyal sa mga lugar na naapektuhan ng dalawang malakas na lindol sa Davao Oriental at Caraga regions noong Oktubre 10 mga kababayan. Sabi pa dito, ayan, sa kanyang pagbisita sa bayan ng Manay at Tarragona sa Davao Oriental, inanunsyo ng Pangulo ang tulong pinansyal mula sa Office of the President mula 15 million hanggang 50 million para sa 5 lalawigan. Inutos din ng Pangulo ang pagpapalabas ng tulong pinansyal para sa 12 naapektuhang lungsod at munisipalidad mula 3 million hanggang 15 million pesos. The reason, ibinibigay namin itong pondo sa inyo dahil as a former governor, I know that lahat ng bawat lugar may kaibahan sa pangailangan ng Pangulo. Sabi pa dito mga kababayan, ang mga binigyan ng tulong pinansyal ay ang Davao Oriental 50 million, tig 15 million naman sa mga bayan ng Manay,
Banay-Banay at Lupin, tig 10 milyon sa Mati City at mga bayan ng Tarragona, Banganga, Boston at Catel, at tig 5 milyon sa Caraga at sa San Isidro at 3 milyon sa bayan ng Governor Generoso, mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, yan po ay galing po sa Office of the President ha. Yang tulong na yan, mga kababayan. Sabi pa dito, basahin pa natin. Naglande ng Office of the President ng tulong pinansyal na 20 milyon sa Agusan del Sur, tig 15 milyon sa Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Island sa Davao City at saka itong Davao City, mga kababayan. Biruin nyo ha, pinupunan nila si PBBM pero ang Davao City nakatanggap din po ng tulong pinansyal galing po kay Presidente, mga kababayan, na nagkakahalaga ng tig 15 million pesos. Sabi pa dito, nangako ang Pangulo ng tutulungan din ang ibang LGU na naapektuhan ng lindol at ipapalabas ng Department of Budget and Management and Local Government Support Fund at ang mga lalawigang apektado ng lindol. Gagamitin naman ng Department of Public Works and Highways ang kanilang quick response upang suportahan ang pagkumpone sa mga napinsala ng mga gusali, mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, yan po bang hindi nagtatrabaho? Diba napakabilis gumalaw, napakabilis po ng pagtulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Diyan po sa Davao Oriental. Kung titingnan nyo pa nga, mga kababayan, may nakita pa nga tayo dito. Itong patungkol, mga kababayan, sa modular shelter. Kakaiba po ito. Dahil kung titingnan nyo, mga kababayan, sa panahon ni Digong, ni tent nga wala silang maibigay eh. Diba? Sa panahon ni Duterte, pag may sakuna, ni tent wala po silang maibigay. Pero ito, mga kababayan, tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung pansamantalang shelter na mga kababayang Pilipino po nating apektado ng lindol dyan po sa Davao City. Dyan po sa Davao Oriental, mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, sabi po dito, tuloy ang malasakit. 150 modular shelters ipinapatayo ni PBBM sa Davao. Inatasan ni PBBM ang DHSUD na tiyaking mabilis at maayos ang construction ng mga bagong tirahan para sa mga evacuates, mga kababayan. Ito yan, no? Diba kung titingnan nyo, mga kababayan, personal na nanguna sa shelters para sa mga nalindol sa Davao Oriental, si Presidente, mga kababayan, tapos sasabihin hindi nagtatrabaho. Pasensya na kayo sa boses ko, mga kababayan, ha? Diba? Kita nyo, personal si PBBM bumibisita sa mga lugar kung saan may nasalanta, tapos sasabihin hindi nagtatrabaho. Ayan, no? Diba ganyang kabilis, mga kababayan, ang pagtugon ni PBBM sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol dyan po sa Davao Oriental. Pero inyo, sabi dito, protektado ang pamilya, matibay ang modular homes, handog ni PBBM sa mga biktima ng lindol. Bawat unit ay gawa sa matibay na materyales at design para maging ligtas laban sa ulan, init at aftershock, mga kababayan. Kung titingnan nyo pa, ayan, no? Diba? Bangon Davao, agarang pabahay inutos ni PBBM para sa mga nasalanta. Determinado ang Pangulo na mapabilis ang rehabilitasyon upang makabalik sa normal ang kabuhayan ng mga residente. Ayan, no? Diba? Yan, no? Ganyan kabilis, mga kababayan, ng Presidente gumalaw. Hindi katulad ni Sara Duterte na saglip na magtrabaho para tulungan yung mga kababayan natin sa Davao Oriental. Ano po ginawa niya? Puro pagpapapreskon at paninira sa Presidente, mga kababayan. At hindi lamang po sa Davao Oriental. Kung matatandaan niyo, mga kababayan, kahit po sa Cebu o Northern Cebu, si PBBM po, mga kababayan, talagang nagpapatuloy pa rin yung pagpapagawa ng mga modular shelters para po mapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin doon. Ito, i-play po natin. Sa pagpapatayo ng modular shelter units, ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa mga lugar sa Cebu na apektado ng malakas na lindol. Sa paipagtulungan ng iba pang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, DPWH, DOH, diba? DICT at mga NGO, isang bayanihan village ang tinatayo sa bayan ng San Remigio.
Batay sa datos ng DSWD, higit 20 units na ang naitayo kabilang na ang 8 na hinihintay. Ilan na mga kababayan? Nasa 200 na. Higit 20 units na. At 20 pala mga kababayan, sorry. Nasa 20 units na mga kababayan ang naipatayo po para mapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Ano ba nagawa na ni Sara Duterte para tulungan yung mga kababayan niya? May nagawa na ba yan? Ng DSWD, higit 20 units na ang naitayo kabilang na ang 8 na hinihintay na malagyan ng supply ng kuryente. Bukod dito, naihatid na rin ang karagdagang 40 units. Sa ngayon ay target na makapagpatayo na higit 6 na modular housing units ngayong linggo. Diba? Tapos sasabihin hindi nagtatrabaho. Kapal na mukha mo, Vice President. Diba mga kababayan? Ito pa kung titingnan nyo, ayan pa Sabi dito mga kababayan, basahin po natin. Ayan, tulong pabahay sa Cebu, pinabilis ni PBBM. Pinamamadali ni PBBM ang pagtatayo ng emergency shelters para matulungan agad ang mga naapektuhan ng lindol. Kung titingnan nyo pa mga kababayan, sabi dito, ayan PBBM agarang shelter para sa nasalanta sa Cebu. Inuna ng gobyerno ang tirahan para sa mga pamilyang natatakot pang bumalik sa kanilang mga bahay mga kababayan. Kung titingnan nyo, ayan sa Cebu po yan, iba po yung kanina kasi sa Davao Oriental po yon. Pero ito mga kababayan, sa Cebu na po itong mga itinatayo na ito na mga modular shelter para tuluyan po ng mga kababayang Pilipino natin na natatakot pong bumalik sa kanilang mga tahanan kasi nga baka magkaroon ulit ng aftershock mga kababayan. Kasi nga maliwanag naman po ang mandato ni PBBM na hindi po sila aalis dito, hindi po nila iiwanan ng tulog, iiwanan to mga kababayan nang hindi natatapos itong problema ng mga kababayang Pilipino po natin. Sa madalit salita, hindi po nila tatantanan sa pagtulong itong mga kababayang Pilipino natin sa Cebu hanggat nangangailangan po sila. Mga kababayan, so ngayon kung titingnan nyo po, ganyan po katindi mga kababayan ang ginagawang trabaho ng gobyerno, especially lalo na pagka may kalamidad, talagang maaasahan nyo na laging nasa tabi ninyo ang presidente at hindi po kayo pababayaan.